Hello po sa inyong lahat mga kabaryan. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang Philippine Old Coin dito ni Kabaryan na kanyang ipinakita sa larawang ito. Ito po ay isang 10 centimo coin na may taong 1970. Ayan. Medyo may nangingitim-ngitim na po yung kanyang mga bahagi rito at mukhang medyo hindi na po yata maganda yung kanyang kondisyon dito. Yun nga lang, hindi po talaga, hirap po talaga nating masuri yung kanyang kondisyon kasi malabo po yung kuha ni Kabarya sa larawan ng kanyang 10 centimo coin na ito. Ayan, nakikita po natin dito yung 1970 at yan, ito po yung kanyang kabaliktaran na bahagi. Yan, ang labo po. Hirap po nating makita yung kanyang or masuri yung kanyang kondisyon kasi mahalaga pa naman yung kondisyon ng isang lumang barya. Yan, sa pagtukoy sa tugmang presyo nito, sa tamang presyo nito. Kaya ayan, malabo. Ayan, hindi talaga natin masabi. Ayan, pero masasabi kong medyo parang okay na rin siguro ito. Yan, siguro medyo pasok siguro ito sa good condition. Kasi yung mga nangingitim-ngitim na ito ay maaari po natin itong linisin sa taming paraan. Yan, huwag po tayong gagamit ng sandpaper dyan para gasgasan yung mga nangingitim dyan. Maling paraan po yung paggamit ng sandpaper. Kasi kung pagkagamitan po natin ng sandpaper ito, ay magkakaroon ito ng mga maliliit na gasgas at hindi po maganda yan. Nakakabawas po yan sa presyo ng isang lumang barya kung ito ay ibibenta natin. Kasi syempre kung pag yung bibili dito ay talagang susuriin yan, gagamitan yan ng magnifying glass. Ayan, para ma-check yung mga talaga kung meron ba talagang gasgas yan. Kaya kung pag ginamitan natin ito ng sandpaper para linisin at tanggalin yung mga nangingitim na bahagi nito, ay ayan, kung pag ginamitan ito ng isang magnifying glass ay kita po yung mga gasgas. Kaya ayan, yung imbis na bibili dito ay ayan, magdadalawang isip na ang daming gasgas. Kaya ayan, mas kilalanin na lamang po muna natin ito sa ayan, yung mga detalye nito kay Numista at alamin din natin ang bintahan nito sa mga online stores. Kung magkano na nga ba ang bintahan ng ganitong lumang barya sa mga online stores. Pero ayan, umpisan po muna natin kay Numista. Ayan. Dito po tayo kay Numista at nakikita po natin dito yung kanilang sample coin. Sample na 10 centimos coin. Yun nga lang at ang taon nito ay 1974. Ayan po siya. Kasi lahat po ng mga 10 centimos coin na may taong 1967 hanggang 1974 ay pari-pareho lamang po yung kanilang disenyo. Ganito po yung disenyo, yung kanilang overside o harapan na bahagi. Ito naman po yung kanilang reverse side o likuran na bahagi. Ang tanging pagkakaiba lamang po nila ay yung taon. Ayan. Yung kanilang taon ay mula ayan, nasa 1967 to 1964. Yan lamang yung kanilang pagkakaiba sa mga taon. Ayan, nakikita po natin dito sa kanyang overside ang coat of arms. Ayan. Karaniwan po natin itong nakikita sa mga Philippine old coins. Ayan, ang Republika ng Pilipinas at syempre yung taon nito na 1974. Ayan, yung nakaukit po rito ay mukha po ito ni Francisco Baltasar. Ayan, nakaharap po siya dito sa ating bandang kaliwa. 10 centimos at saka numerong 10, ito po yung nagsasaad sa face value nito noong ginamit ito sa sirkulasyon. Yung kanyang gilid ay reeded po siya, minted po siya sa bansang United States. At meron pong dalawang klaseng mint ito, yung na-mint sa Denver at saka San Francisco. At ayan, pagdating po rito sa 1970 ay meron po siyang 50 million na mintage. Ibig sabihin ay 50 million po yung napiraso na kopya ang inilabas noon sa sirkulasyon. Yan, yung mga 1970 na version na 10 centimos coin. At ito po ay Denver Mint po yung kanilang tatak. At yung very good condition ay nagkakahalaga po ng 11 pesos. Ganun din po sa fine at saka very fine.
Siguro dito sa good condition ay malamang baka 11 pesos na rin ang presyo ni Numista rito, or baka mas mababa pa sa 11 pesos. Ngayon sa extra fine ay 12 pesos. Yan, isang piso lamang yung lamang. Almost uncirculated ay 15 pesos at saka uncirculated ay 27 pesos. Yan, murang-mura po talaga kasi yung naging basihan dito ay yung frequency at saka yung mintage. Ibig pong sabihin, yung frequency ay marami pong may hawak ng 1970 na may taong may hawak ng 10 centimos coin na may taong 1970. Kaya ibig pong sabihin ay mataas pa rin po ang supply. Ayan, maraming mga sellers ang nagbebenta ng ganitong lumang barya. Kaya ibig sabihin ay ayan, kaya po talaga mababa yung kanyang minimum price. Mga minimum price lang naman po ang mga ito. Yan, ito yung gagamitin natin na basihan yan sa pagpipresyo ng isang lumang barya. Yan, initial price. Yan, initial price po ang mga ito. Ngayon ay sa aking pag-check naman sa mga online stores ay ayan nga, maraming nagbebenta sa mga online stores at isa na po rito yung aking nakita dito kay Carousel. Ayan, kitang-kita naman po natin yung seller dito, ang dami niyang mga 10 centimos coin. Ayan, at magaganda pa, masasabi kong magaganda pa yung kanilang mga kondisyon. Ayan, may maganda yung kanyang pagkakatago. Yun nga lang talagang may mga nangingitim-ngitim na ibang piraso niya rito, pero talagang hindi po natin maiiwasan yung ganito na mga lumang barya, lalong-lalo na kung galing talaga ito sa sirkulasyon. Ayan, ang dami, 1972, 12 pieces yung kanyang 1972. 1971 ay 13 pieces. Ayan, 1968 ay 6 na piraso. 1967, ayan, 3 piraso na lamang yung 1967 niya. 1974 ay 11 na piraso. Ayan, ang dami po. Ayan, gaya nga ng sinabi ko kanina, ay base sa datos ni Numista ay maraming mga sellers, ayan, na may hawak pa ng mga 10 centimos coin. Maski luma na talaga ito ay marami pang mga sellers ang may hawak nito. Hindi ibig sabihin na kung pag lumang-luma na talaga ang isang lumang barya ay mahal na ito. Yan, hindi po yan ang basihan. Maski lumang-luma ito ay marami pa talagang may hawak nito. Depende po talaga sa supply. Ayan, binebenta po niya ang kada isa sa halagang 15 pesos. Ayan, may mga 1970 po siya rito. Ayan, 1970, 2 piraso na lamang yung kanyang 1970 dito. Yung pinakamarami ay yung 1971. Kaya ayan, paubos na po yung kanyang 1970. Yan, open for take all. Yan, pwede raw niyang ibenta lahat ito. Siguro kung pagbibili natin ito ay meron tayong discount. Pero yan, 15 pesos. Yan, ang mura po ng kanyang benta sa kanyang mga 10 centimos coin. At meron pa akong nakitang isa rito na nagbebenta dito po kay eBid. Ayan, eBid naman po siya, binebenta po niya sa halagang $2. Ayan, i-check natin. Medyo hindi maganda yung kanyang pagkakakuha. Ayan, parang hindi natin alam kung paano niya kinuhanan yan. Pero ang labo. Ayan, mukhang maayos naman po. Katulad din ng binebenta ng seller kay Carousel. Yun nga lang at medyo ayan, mahal sa kanya. Binebenta po niya sa $2. Kaya magkano ba ang $2 sa ating Philippine peso ngayon? Ngayon ang palitan po natin ngayon ay nasa 55.35. Yan, Philippine peso. Yan po ang $1 natin ngayon. Yan, kahapon ay nasa 55.6.06. Kahapon po yan. Ngayon ay medyo umakyat po siya ng bagya ng 55.35. Kaya magkano ba ang $2? Ito ay 110.71 pesos. Ganyan po kataas. Ganyan po yung kanilang difference. Ayan, binibenta niya ito sa 110 pesos kumpara dito sa binibenta ng seller dito kay Carousel na 15 pesos lamang. Ayan, ang laki ng kanilang difference. Kaya tsaka kung pag ikukumpara mo yung yung mga kondisyon ng kanyang binibenta rito ay yan, mas maayos, mas maganda yung kanilang kondisyon. Kaya syempre kung ako ay isang buyer, mas pipiliin ko yung seller dito kay Carousel. Dito naman kay eBay. Ayan, nakikita po natin dito ang
Yan, ang 1970 na 10 centimos coin ng seller dito kay eBay. Yan, nakikita natin dito na halos, ayan na nga, parang gamit na. Heavy use po ito. Masasabi kong heavy use ito na barya, na lumang barya. Kaya ganito yung kanyang itsura. Ayan, pero maganda talaga yung kanyang pagkakakuha. Malinis at saka malinaw. Kaya binebenta po niya ito sa halagang mas mataas na presyo kumpara kay eBay. Ayan, binebenta po niya sa halagang $6.50. Ayan, kano ba ang palitan dyan? 6.50. Ayan, nasa 359 na, sabihin na po na round off na natin, nasa 360 pesos yung kanyang benta rito. Ayan, sa tingin nyo ba ay nasa tama siyang presyo? 300 magkano po ulit yun? 360 pesos. Ayan, nasa sa inyo na yan kung sa tingin nyo ay nasa tamang presyo yung kanyang 10 centimos coin 1970 na ito, 360 pesos. Ayan, kukumpara natin dito sa 15 pesos ng seller dito kay Carousel. At yan, ikumpara natin yung kondisyon dito. Ayan, yung kondisyon ng kanyang 1970 dito kumpara dito. Ayan, malayo yung kanilang pagkakaiba na, ayan, syempre mas malayo, mas maganda yung 1970 ng seller dito ni Carousel kumpara dito kay eBay. Ayan, tapos dito 15 pesos lamang sa kanya. Tapos dito ay yan, umaabot ng 360 pesos. Ayan, balikan na po natin yung 10 centimos coin naman ni Kabarya. Ayan po siya, 1970. Para pag-usapan naman po natin yung bentahan sa mga community groups. Ayan, kaya nagtanong-tanong po ako sa mga community groups kung magkano ba ang update, kung ano ang update sa presyuhan ng mga 10 centimos coin na may taong 1970. At sa pagtatanong ko po ay naglalaro po ito ngayon sa 15 to 20 pesos. Yan po ang minimum price sa mga good condition na 10 centimos coin. Yan. Kaya yung presyo po ng seller kay Carousel ay masasabi ko po na pasok po siya sa presyuhan ng mga community groups. Ayan, baka galing yung seller sa mga community groups, kaya tama po yung kanyang presyo, or ito po ay tugma sa presyo ng mga community groups. Kaya yan, 15 to 20 pesos. Ngayon ay dito ay gaya ng sinabi ko kanina, hirap po tayong masuri kung ano talaga yung kanyang kondisyon dito, kasi ang labo ng kanyang kuha sa larawan na ito. Yan. Pero kung parang pasok po siguro ito sa good condition, ay pwede po natin itong mabenta sa 15 to 20 pesos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.